Kanon mga tao na yan, silang batas. Sa kasalukuyan, sila nga inay. Lalabas din ang katotohanan, mananaig ang katarungan. May gandang sabihin, hostisya. O hostisya poetica. Hostisya talaga o hostisya Diyos, bahala ka na. Kailangan maputo ng ganito! Paano? Hindi ako titigil hanggat di sila nakukulong. Tatlo lang naman nagkakaroon ng hostisya sa atin. Yung malakas, yung makapangyarihan, at yung mayaman. Kung simple kang tao, mahina ka. Kung mahirap ka, tatapakan ka, lolokohin ka. Well, pasensya ka, magtiis ka. Kadalasan, nagsama-sama pa yan. Malakas, makapangyarihan, tsaka mayaman. Walang kwenta sa akin yan, magkaubos-ubos man ang kabuhayan. Ano, sasayangin nyo na lang yung mga minana at mga pinaghirapang ipundar. Sa tingin sa atin ng batas, hindi tayo pantay-pantay. Demanda nyo, demanda lang. Wala eh, malakas yung kalaban natin. Susulat ko sa magazine, susulat ko sa dyaryo, isusulat ko ang lahat. Titiyakin kong tutulungan nila ako. Papakinggan nila ako. Yung demanda nyo, para lang kayong tumalo sa malaking bangin. Sasabihin ko yun sa kanila lahat. Papakinggan nila ako, Tony. Pag nalaman nila yung katotohanan, doon natin makukuha ang hostisya. Hostisya! Tingnan mo nga, Tony. Palagay ko yung pinili ako at si Aida ng Diyos para dito. Naalala ko ang sinabi ng ama ni Itay noong araw ng libing. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Gaganting paano? Papatayin ko siya! Tony! May isa pa kayong hindi nalalaman, Inay. Diyan sa may abangan ng sasakyan, hinarang ako ng tauhan ni Mayor. Isinakay ako sa jeep. At binantaan nila akong iurong daw ang kaso. Kung hindi, Mga banta! Mga banta! isa lang yan sa pangkaraniwan nilang ginagawa. Hindi lang sila ang gumagawa niyan. Pero natatakot ako sa kakalabasan ng inyong demanda, ng inyong pinaglalaban ng hostisya. Kung di pa ako maniniwala, hindi pa ako maghihintay. Ang hostisya ba rito sa atin ay parang misteryo? Alam naman nating lahat na hindi ito isang hostisya. Ano naman tayong misteryo na dapat tuklasin? Kung bakit nananalig at naniniwala pa tayo? Dawakan mo nga yung pagtingin mo, Tony. Ang kinakagalit mo ay para lamang sa isang personal na karaingan. Ang kay Itay ay isa lamang matagal at laganap ng nawawalang katarungan. Darating din ang hostisya, Tony. Kailan? Gaano katagal? Sa panong paraan? Ang paghihintay natin dito ay parang katulad lang sa kaso ni Itay. Anong nangyari sa kaso niya? Natatandaan ko, 16 anyos ako. Nasa gagalangin tayo, nag-aapunan tayo. At biglang tinawag niyang Itay. Alam naman nating lahat nung simulang madiskubre ni Itay na hindi nililista ang truck-truck ng tabako na inalalabas ng bodega. Pinagbantaan na siya. Libo-libo ang halaga ng pinupuslit. Pero matapang si Itay. Alam naman nating matapang si Itay. Kumpiyansa siya sa gabing iyon. Naalala natin, nung tinawag siya ng gabi. Sabay may narinig tayong putukan. Nung lumabas tayo, nakita natin ang Itay, nakabulagta na. Nakita natin tumatakbo ang tatlo. Pero nakuha natin ang numero ng kanilang sasakyan. Umaasa tayong mahuhuli sila. Ang nang baril kay Itay. Habang tumatagal, di pa rin natin nakukuha ang hostisya. Ngayon, nasa akin ang lumang clippings ng dyaryo noon. Nandoon ang picture ni Itay na duguan. Nakaraan na yung Tony. Hindi na ba kayo nadadala? Hanggang ngayon naniniwala pa kayo? Anong silbi ng aking tinuturo kung di ako maniniwala rito? Tinuturo mo sa kanila ang katarungan, ngunit ikaw mismo hindi ka maniniwala? Maniniwala ako, Tony, at maghihintay ako. Mahuhulog kayo sa pangpang! Naniniwala ako, Tony! Naniniwala ako! Ninena versus si Aida Regina, nanlalamig pa mula kanina at parang takot na takot. Nakabili na ba ng gamot? Ang gamot nga pala, sino ang bibili? Akala ko ba si Tony? Pwede naman sigurong bukas na lang pagbili. Anong oras na ba? Mag-aalas sila siguro. Meron pa ata bukas na butika. Kailangan na yun ni Aida Regina. Hindi siya makakapagpahinga kung hindi siya makakainom. Maaari din makasama sa kanya yun. Sa linggo pala'y pupunta ang doktor. Gabi na, Ana. Kasi yun Regina. Pero si Aida, ito pala si Tony. Lalakad na ako. Alam mo ba ang pupuntahan ng butika? Tulong! Tulong! Walang makakarinig sa'yo. Hindi niyo ako kilala. Anak ako ni Mayor. Hindi niya mapapalagpas to. Wala akong paki sa mayor! Alam mo ba ang sinabi nanay mo? Hindi ako natatakot. Isa ka na sa mga taong papatumbay ng tatay ko. Wala akong paki!
Paliw ang kapatid ko dahil sa'yo. Ngayon, magsama kayo ng tatay niya sa impyerno. Umuwi ka kaagad. Kailangan niya ni Aida. Kinakabahan ako, Ana. Sa pagkakapunta ng mayor, intindihin mo naman yun. Si Tony, Ana, ibang-iba na siya ngayon. Kung ano-ano na pinagsasabi niya. Umalis na ako, Ina. O bakit? May dala siyang baril. Baril! Huwag ko daw sabihin sa inyo, sa malaking gawin sa ilalim ng kama niya kinuha. Saan ko kuha ng baril yun? Baril, Inay! Kita-kita ko! Diyos ko, ano kayang gagawin niya doon? Kaya siguro lumalabas na paggabi yun. Anong ginagawa? Nahanap ang anak ng mayor. Hindi ko na siya nakikita nag-aaral kung gabi. Baka hindi na siya magiging scholar sa susunod na semestre. Nalalaman mo pa, hindi mo sinasabi! Kung sasama ako ni Kuya, sasama ako! Mga anak ko, mga anak ko. Hindi mo sila nasisisi, Regina. Lalo na't pinagsalid ng alkalde at konsehal. Ang hustisya lamang. Uusad na ako, Regina. Kaya umusad ka na rin. Halina, Regina, at matulog na. Ikaw ay pagod. Hindi paano? Papatayin ko siya! Tony! Inay, ang gamot. Aida, si Tony wala pa? Bakit po? Bumili ng gamot. Anong oras na ba? Pasado 10:00 na po. Umaga na. Saan naman nagsuot ang Tony ito? Upo ka muna. Sinabi namang agahan at kailangan. Hindi ako makatulog, Inay. Gusto mo ng gatas? May dugo kayo, Inay. Saan? Ayan. Wala naman ah. Ay, akala ko yung meron. Wala. Ay, ano nga palang gagawin ko? Gatas. Gatas nga pala. Lagi kong naiisip ang luma nating bahay, Inay. Ano ka mo? Ang ating lumang bahay, lagi ko kasing naiisip. Bakit? Aywan, basta, lagi kong naiisip. Parang gusto kong naroon pa tayo. Parang natatakot ako dito. Ba't ka naman matatakot dito? Sabi niya huwag raw tayo magsusumbong. Hindi ako natatakot kung ako. Pero baka kayo, o si Ben, o si Kuya. Kung ano-anong naiisip ko ay Nay, kasama na rin ang aking napapanaginipan. Naparito raw siya at ang kanyang mga kasama. Marami silang dalang baril. Nasa eskwela kayo. May pinuntahan si Tia Ana. At pumasok si Ben. Kaming dalawa lang ni Kuya ang naiwan. Nakakatakot, Inay. Pinaupo nila sa mesa si Kuya. Nakapaligid sila at siya'y may inaabot na boteng lason kay Kuya. Inumin mo, sabi-sabi niya kay Kuya. Inumin mo. At binunot niya ang baril at itinuto kay Kuya. Sinabi ko na sa iyong huwag magsusumbong. Nagsumbong ka pa rin. Sabi, pasensya na kayo. Sabi ko, pasensya na kayo. Pinainom nila kay Kuya ang lason at ininom niya ito, Inay. Natatakot ako, Inay. Natatakot ako. Huwag mo isipin yun. Kay bait pa naman ni Kuya. Kung sa kanya gagawin iyon, hindi nila gagawin yun. Hindi nila magagawa yun sa Kuya mo. Huwag naman sana nilang sasaktan. Ano, Inay? Oo, hindi nila sasaktan yun. Ang bait-bait pa naman ni Kuya. Mahal na mahal ka nga niya. Noon napapaisip ako kung anong pipiliin ko mapapangasawa. Ang pipiliin ko ay kamukha niya. Mabait siya at mapag-alala. Aywan ko. Basta, pagkakaraan si Itay, siya naman ang para ko naging ama. Oo, saan na kaya napuntang Tony na to? Anong sinasabi ni Kuya tungkol sa nangyari? Walang sinasabi. Kung pumapasok sa kwarto at kinakausap ako, napapansin kong tinitingnan niya akong mabuti. Medyo nalalaglag pa ang salamin sa kanyang ilong. Ang lalim niyang tumingin. Sabi lang ni Tia, Anay,
Ang pangit pag nakakunot ang noo. Pero sa tingin ko, mas bagay kay kuya pag ganon. O siya, palihit ka na. Kayo, Iintayin ko pa siya. Ano na kayang oras? umaga na. Umaga na? Alam ko naman mamamatay ako lang. Pero hindi ako papayag na hindi makuha ang station ni Aidan. Magkamatayan man tayo dito. Wala na akong pakialam. Tony! Ina, umalis na tayo rito. Bakit? Gisingin nyo na sila, Ben! 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 Saan tayo pupunta? Sa Nueva Ecija, sa kamag-anak na magsasaka ni Itay, sa Tarlac, sa Pampanga o sa bundok. Hindi, Tony. Hindi tayo aalis. Susuko ka! Inay! Bigay mo sa akin yung baril. Hindi, Inay! Kailangan ko ito. Tsak napapatay nila ako. Makakagawa sila ng dahilan para sundan ako. Susuko ka, Tony. Inay! Inay! Ibang krimen ang nangyari kay Aida. At ako'y kriminal! Pinatay mo siya! Huwag niyong sasaktan ng sino mang balo o lila sa amang bata. Yan ang sabi ng Diyos kay Moses. Kaya ba't sinasabi niyo ako'y kriminal? Kailan? Sa paanong paraan? Sino ang kukuha sa atin ng katarungan? Sino ang gagawa nun, Inay? Nakakalimutan na namin kayo! Andiyan na sila, Inay! Susuko ka, Tony. Kamay sa likod! Saktan yung anak ko! Ang sabi niyo, aarestuhin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Naaresto! Dadalhin sa presinto. Dadalhin sa presinto? Ba't dito pa lang pinapatay niyo na? Hawakan ng mabuti, dalhin sa presinto. Oo, dalhin niyo ako kahit saan. Sa husgado, sa presinto, sa korte. Sasabihin ko sa lahat na pinatay ko ang anak ko! Pinatay ko ang anak ko! Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Gustong bata. Hindi agad nagpapasok. Marami ang lubok sa kahirapan at ang hustisya Mukhang- ay walang sumayaman. Akala niyo ba yun? Katsulog, Saan nagawa? sila ang Magandang dahilan niyang Wala naman tayong... gabi na araw. Uusad na ako, Regina. Kaya umusad ka na. Ba't ka na? Aida, Meron ako. sementeryo. At toto'y kumilos ka, balik na rin ang takbo. Si Bongbong naman! Tulad ng dukha na inilagay mo. Ay, hindi Bongbong! Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay Galit mo yun! hindi siya dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya Bakit di siya ina? para lang sa mayaman. Habang may katsulog at sila ang nastuktok, di matataas.